Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Bagyong Christine nanalasa sa Isabela, ilang taniman at kalsada binaha. Mga pangunahing kalsada sa Dagupan City binaha rin, ilang residente kinailangang ilikas. Storm surge naranasan sa ilang baybayin sa Pangasinan, isang barko sumadsad. At kotse nabagsakan ng puno sa Lawag City dahil sa malakas na hangin. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa sitwasyon sa mga kalsada sa Dagupan City maging ang epekto ng storm surge dahil sa Bagyong Christine. Storm surge naranasan sa ilang baybayin sa Pangasinan, isang barko ang sumadsad. Sundan sa ulat ni CJ Torida. Maghapon na naramdaman ang malakas na hangin dahil sa epekto ng nararanasang Bagyong Christine. Bagamat walang ulan, nakamonitor ang mga otoridad sa sitwasyon sa dagat, lalo't nakaranas ng storm surge kagabi. Narito tayo ngayon sa bahagi ng Barangay San Isidro Norte, Binmalay, Pangasinan. Isa ang bayan ng Binmalay sa mga lugar na nakaranas ng storm surge kagabi. Sa mga oras na ito ay nararanasan natin ang malakas na hampas ng hangin. Sa aking likuran, makikita natin na mataas at malakas pa rin yung hampas ng alon. Patuloy naman ang monitoring ng mga otoridad sa posibleng epekto pa ng Bagyong Christine. Inihilera ang mga bangka sa kalsada upang hindi tangayin ng alon. Binaha ang ilang bahagi ng Baywalk bunsod ng storm surge. Sa bahagi ng Barangay Bunlag, may sumadsad na barko sa baybayin. Nai-report na ito sa mga otoridad para sa investigasyon. Kagabi yan, sumadsad yan mga 11 o'clock ng gabi. They will call the attention of the Coast Guard. Mataas pa rin ang baha sa Baywalk na bahagi ng Lingayen, Pangasinan bunsod ng naranasang storm surge. Pahirap ito sa mga residente at motorista. Umabot hanggang Capitol Beachfront ang baha. May ilang natumbang puno sa Baywalk dahil sa storm surge na sinabayan ng malakas na hangin. It's an act of nature yan eh. And we have to make do with whatever we can. Isa sa mga barangay na labis na naapektuhan ng storm surge ang coastal barangay ng Manibok. Apektado ang mga residente sa Sitio Villa Manibok, Sitio Kasulming 2 at Castillo Baybay. So nung tumataas na yung tubig, inabisuhan ko na yung mga tao. Nasabi ko is nagpabandilyo kami. Nasabi ko is lumikas na tayo. Bukod sa Binmalay at Lingayen, nakaranas din ng storm surge sa Alaminos City, Infanta, Dagupan City, San Fabian, Labrador, Sual at Bolinao. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga paunahing kalsada naman sa Dagupan City ang binaha dahil sa epekto ng Bagyong Christine na sinabayan pa ng high tide. May live report si Claire Lacanilaw Dungka. Claire? Chris, sa ngayon nakararanas ng malakas na pag-ulan at hangin dito sa Dagupan City, bunsod ng Bagyong Christine dahil nakataas pa rin sa signal number 3 ang buong probinsya ng Pangasinan. Kaya ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City ay binaha. Binaha ang ilang pangunahing kalsada sa Dagupan City kaninang umaga dahil sa epekto ng Bagyong Christine na sinabayan pa ng high tide. Kahit baha, lalo na sa bahagi ng downtown area, may mga establishmento ang piniling magbukas sa kabila ng nararanasang malakas na hangin at pag-ulan. Ang ilang negosyante, kanya-kanyang diskarte upang tuluyang humupa ang baha sa kanilang mga pwesto. Yung mga basura ma'am, naiiwan po kasi dito. Kaya dapat walisin namin papunta dun sa likod. Mula kahapon, may ilang residente na rin sa Barangay Maluwod ang nagsimulang lumikas dahil sa hanging dala ng Bagyong Christine, gayon din ang pagbuhos ng ulan. Tulad ng residenteng si Gina Ramos na natuklap ang bubong ng kanyang bahay dahil sa walang humpay na pagbayo ng hangin. Nangangamba raw siya sa kaligtasan ng kanyang pamilya kaya minabuti na lang niyang lumikas. Yun, tanggal po yung bubong ma'am. Yun, natakot na po kami kaya umalis na po kami kagabi po madam. Kaya andito kayong sa evacuation po. Ayon sa barangay, as of 3 p.m. kahapon, maaga nang inabisuhan ang mga residente upang magsagawa ng preemptive evacuation. Sa ngayon, nasa mahigit 30 pamilya na o katumbas sa 79 na individual ang lumikas sa evacuation center. Kasi karamihan sa kanila ay tinamaan ng
hangin kasi nasa open sila. Gaya ng sa fisheries, open yung fisheries kaya yung mga kabahayan nila natanggalan ng bubong, yung iba natanggal yung dingding. Chris, ayon sa barangay, posibleng madagdagan pa ang bilang ng mga evacuees na pupunta dito sa evacuation center dahil nararanasan pa rin ang malakas na hangin at ulan dito sa Dagupan City. Patuloy din ang pag-iikot ng LGU maging ang iba't ibang ahensya ng gobyerno upang mabantayan ang lagay ng panahon. Namahagi na rin ng mga relief goods o relief packs sa mga apektadong residente sa lungsod. Chris. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Claire Lacanilaw Dumka. Hindi nakaligtas ang isang kotse sa hagupit na dulot ng bagyong Christine. Kalakasan ng hangin kagabi, bumagsak ang puno ng akasya at dumagan sa kotse na nakapark sa tabi mismo ng barangay hall ng barangay 7B, Lawag City. Nayupi ang harapan ng kotse dahil sa laki ng punong dumagan. Nadamay din sa nabagsakan ng puno ang isang transformer ng kuryente dahilan upang mawalan ng supply ng kuryente sa lugar. Panawagan ko lang sa mga kabaranggayan natin, tuloy-tuloy pa rin yung pag-iingat natin kasi unexpected naman yung mga ganitong sitwasyon. Malalakas na hangin at ulan din ang naranasan sa malaking bahagi ng Isabela matapos na mag-landfall ang bagyo sa bayan ng Dibilacan. Nakatutok naman doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga neto, bihagyan ng tumigil ang pag-uulan sa malaking bahagi ng Isabela. Pero ang problema ng mga residente ay naranasang pagbaha sa iba't ibang lugar. Alas 12:30 ng hating gabi nang tumama sa kalupaan sa bahagi ng Dibilacan, Isabela si Bagyong Christine. Magdamag naranasan ng malakas na hangin sa probinsya ng Isabela na halos maputol ang mga sanga ng punong kahoy. Kasabay nito ang buhos ng ulan na nagtuloy-tuloy hanggang kaninang umaga. Nawalan ng supply ng kuryente sa ilang lugar sa probinsya. Mahirap po ma'am, mas lalo na kapag kapag walang tubig yung pinag-ano namin apektado po lang. Pagsapit ng umaga, makikita ang epekto ni Bagyong Christine. Pinadapa ng bagyo ang mga pananim na palay ng mga magsasaka sa bahagi ng bayan ng Tumawini. Bandang alas 8 ng umaga, nagsimula na ring umapaw ang Pinakanawan River. Mabilis ang pagtaas ng baha mula sa mga palayan, maisan at maging sa mga kalsada. Dali-dali ang ilang magsasaka na ilikas ang kanilang mga alagang baka para hindi matangay at malunod sa baha. Ilikas yung mga baka, sir? Opo, ma'am. Dahil po mabaha na, ma'am. Oo, kaya kailangan na safe. Opo, ma'am. Tuloy-tuloy ang pagpalikas ng otoridad sa mga residenteng nakatira sa low-lying areas. As of now, nagkasalubong na ang Pinakanawan River at saka Cagayan River. So yung low-lying barangays namin, very critical na. Kaya nandito kami ngayon sa evacuation center para magbigay na ng food packs. Mahigit 4 na rang individual ng inilikas sa bayan ng Tumawini. Lakas, ma'am. Kaya nga nag-aalala ako. Dahil? Mga anak ko. Isa rin sa lubos na naapektuhan ng pagbaha dulot ng pag-apaw ng Pinakanawan River, ang City of Ilagan. Ang mga residenteng ito sa Purok 3, Barangay Manaring, nagtayo ng tent sa gilid ng kalsada. Tataas po yan, ma'am. Hanggang saan? Hanggang sa mga bahay, ma'am. Kung hindi hihinto yung pagkawala sa dam. Mas maayos na ang lagay ng panahon dito sa Ilagan City, Isabela. Pero ang problema ng mga residente ay lubog na sa baha ang karamihan sa mga bahay, partikular sa may Barangay Santa Barbara Circumferential Road, matapos nga na umapaw ang ilog dito sa syudad. At ito nga mga kapuso, ipakita ko lamang yung mga bahay. Halos abutin na po yung bubong ng ilan sa mga bahay dito sa lugar. Sa monitoring ng CDRRMO Ilagan, 22 barangay ang lubog sa baha, habang 10 barangay ang hindi mapasok ngayon dahil sa taas ng tubig baha. Puwersahan ng inilikas ang ilang residente sa syudad. Because of the rain na dumaloy, na na-receive ng upstream natin na bumaba sa amin ngayon, biglang tumaas po ang aming Pinakanawan River. So it's a main tributary of our Cagayan River. Patuloy pang nadaragdagan ang bilang ng mga inililikas sa Ilagan City. Samantala, sa monitoring ng PDRRMO, hindi pa rin madaanan ng 7 overflow bridges sa probinsya. Sa ngayon, wala pa rin supply ng kuryente ang ilang lugar sa probinsya. Patuloy din ang monitoring ng otoridad sa antas ng Cagayan at Pinakanawan River sa Isabela.
Chris, sa monitoring ng PDRRMO, umabot na sa mahigit 10,800 individuals ang inilikas sa mga evacuation center. Actually, ayon sa PDRRMO ay mas maraming inilikas ngayong araw dahil na rin yan sa pag-apaw ng ilog sa ilang mga bayan sa probinsya nga ng Isabela. Update lamang ako sa aming kinaroroonan. Dito yan sa may barangay San Vicente. Dito yan sa Ilagan City, Isabela, kung saan sa aking likuran, Chris, makikita natin talaga yung pagbahang nararanasan dito sa lugar matapos nga na umapaw yung Pinakanawan River. At kung papansinin mo, Chris, ay gumagamit na ng bangka yung mga residente para makapunta dito mismo sa may kalsada. Diyan, Chris, sa may gitna, sa may kalsada mismo, hanggang bewang yung tubig diyan. Pero pagpasok doon sa mga interior roads ay mas mataas pa yung antas ng baha, kaya naman kinakailangang ilikas yung mga residente. Ang kwento ng mga residente dito, aabutin daw ng hanggang 2 araw yung baha bago ito tuluyang humupa. At syempre sa ngayon, Chris, ay hindi na muna pinahihintulutan pa na makabalik o makauwi sa kanilang mga bahay ang mga residente, lalo pat syempre nariyan pa rin yung pangamba sa pagtaas ng antas ng mga river system sa probinsya ng Isabela. Sa ngayon, ongoing din yung pamamahagi o distribution ng mga relief packs o mga food packs sa mga apektadong residente. Chris? Maraming salamat at ingat kayo, Jasmine Gabriel Galban. Samantala sa Kasiguran, Aurora, nasa halos 100 pamilya ang nasa evacuation center matapos na bahain ang kani-kanilang mga bahay bunsod ng Bagyong Christine. Mula sa Barangay Marikit na isa sa mga flood-prone areas sa Kasiguran, Aurora ang mga evacuee. Ayon sa chairman ng barangay, umapaw na ang tubig sa ilog at sakahan kaya binaha ang kanilang lugar. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, nakatawid na sa kalupaan ng Bagyong Christine at binabaybay ang West Philippine Sea. Base sa 2 PM Bulletin ng Pag-asa, Signal number 3 sa Benguet, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Signal number 2 naman sa Metro Manila, Ilocos Norte, Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, western portion ng Batangas, northern portion ng Quezon kasama na ang Polillo Islands, gayon din sa Lubang Islands. Signal number 1 naman sa Laguna, natitirang bahagi ng Batangas, Quezon, ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan kasama na ang Calamian Islands, Cuyo at Kalayaan Islands. Kasama rin ang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon pati na ang Masbate kasama ang Ticao at Burias Islands. Habang signal number 1 din sa Aklan, Capiz, Antique kasama na ang Kaluya Islands, Iloilo, Bantayan Islands, Northern Samar at ilang bahagi pa ng Northern Samar. Sa latest track naman ng Pag-asa, posibleng bukas ay nasa labas na ito ng PAR pero may tsansa itong mag-loop pabalik malapit sa PAR sa mga susunod na araw. Patuloy na umantabay sa magiging pagbabago ayon sa Pag-asa. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa na ulan sa Ilocos Provinces, Cordillera, Quirino, Cagayan Valley at buong Central Luzon. Posible pa rin ang heavy to intense rains sa ilang lugar kaya maging alerto pa rin sa banta ng baha o landslide. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mahigit sa 80 pamilya sa Lingayen, Pangasinan ang inilikas dahil sa pagbaha na dulot ng storm surge. Sundan sa report. Mag-aalas 9 ng umaga kanina, tuloy pa rin ang pagdating ng mga evacuee sa Narciso Ramos Sports and Civic Center Gymnasium sa Lingayen, Pangasinan. Umabot na sa 83 pamilya katumbas ng 333 na individual ang inilikas doon. Sila ang mga residenteng naapektuhan ng naranasang storm surge kagabi. Tapos lumikas po kami ng alas 3 kasi po yung bahapit lampas tuhod na po. Kaya po kami nag-evacuate. Kasama ni Christian na lumikas ang 10 iba pang kamag-anak kabilang ang kanyang kapatid na 8 buwang buntis. Mahirap po.
Pati mga bata nahihirapan din po. Bukod sa mga inilikas sa Narciso Gym, may iba pang residenteng inilikas sa iba't ibang evacuation centers sa Lingayen. 97 families, about 357 individuals affected. Nakaantabay naman ang mga otoridad sa sitwasyon at pangangailangan ng mga evacuee, lalo na sa kanilang kalusugan. Monitoring muna po kami kung ano po yung mga parang complaints nila. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga tanim na palay pinadapa ng malakas na hangin sa pasukin ni Ilocos Norte. Silipin sa report. Pinadapa ng malakas na hangin ang ilang pananim na palay sa pasukin Ilocos Norte. Ang ilang palay lubog sa baha dahil sa pag-ulan. Pilit namang isinasalba ng ilang magsasaka ang ilan sa mga palay na pwede pang isalba. Nangangamba sila na baka tuluyang masira ang kanilang mga pananim kung lalakas pa ang hangin at ulan. Sa Burgos, Ilocos Norte, pilit na isinalba ng mga magsasakang ito ang ginapas na palay. Matyaga nilang pinupulot ang mga palay na nilipad ng malakas na hangin. Inilagay na rin sa lilim ang mga ginapas na palay para hindi mabaha. Nitong Martes lang daw ito inani pero hindi natapos kaya inimbak muna sa bukid. Pero kinagabihan, inabutan ng malakas na ulan at hangin. Nagulat ang mga residente sa Barangay Pasaleng, Pagudpod, Ilocos Norte nang biglang rumagasa ang baha sa National Highway. Galing sa bundok ang tubig na rumagasa pababa sa highway. Nasa 20 pamilya ang naapektuhan ng pagbaha sa lugar. Samantala sa Lawag City, tila sumisipol ang hangin na naranasan alas 5 ng madaling araw kanina. Wala pa ring pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Ilocos Norte at maging sa ilang tanggapan ng gobyerno. At sa Gonzaga, Cagayan, itinali na ng mga residente ang bubong ng kanilang bahay para hindi liparin ng malakas na hangin na dala ng bagyong Christine. Binabantayan ng lokal na pamahalaan ang mga nakatira sa mga coastal barangay sa bayan ng Gonzaga. Glam Calicdan, Dizon, One North, Central Luzon. Ilang residente at opisyal ng barangay gumawa ng tulay na kawayan upang pansamantalang solusyon sa hindi pa rin humuhupang baha. Tutukan sa report. Problema ng mga residente ang hindi pa humuhupang baha sa bahagi ng Sitio Kalinga sa Barangay Gigilonen, Mangaldan, Pangasinan. Nagdudulot na raw ng mabahong amoy ang naipong baha. Sa isang video, makikita ang bayanihan ng mga residente at mga opisyal ng barangay sa paggawa ng tulay mula sa kawayan. Matagal na raw nilang problema ang baha sa lugar. Dahil sa lalim ng baha, nahirapang dumaan o lumusong ang mga residente. Naisip namin na gumawa ng ganito. Footbridge made of kawayan. Oh, kawayan muna. Parang temporary, pansamantalang remedyo para maibsan naman yung paghihirap ng mga kabarangay natin. Naging transportasyon na ng mga residente dito ang pagsakay ng bangka dahil problema nila ang mataas na antas ng baha dito sa bahagi ng Barangay Gigilonen, Mangaldan, Pangasinan. Kaya nagtulong-tulong yung mga residente dito at opisyal ng barangay upang makagawa ng tulay na gawa sa kawayan upang kahit papaano ay may madaanan ang mga residente dito. Ngayong natapos na ang tulay na kawayan, laking ginhawa na rin daw ito sa mga residente. Medyo maginhawa na siguro. May kinakapitan na ako, may kakapitan, hindi naman mahulog. Dahan-dahan naman ang paglakad eh. Kahit dadaan ka doon, maaamoy mo talaga. Tapos yung mga residente doon, halos hindi na rin sila naghahanap na talaga sila ng mauuwian na hindi na sila tatawid dyan. Samantala, sinimulan na rin gawin ang drainage system ng barangay. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw Dungka, One North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Kuhang-kuha sa cellphone video ang pagragasa ng tubig na may kasamang lupa sa bahagi ng junction ng Talubin, Barlig, Natonin, Paracelis, Calacad Road, partikular sa Harang, Banawal, Natonin Mountain Province, pasado alas 11:30 ng umaga kanina.
Agad isinara ng otoridad ang bahagi ng kalsada dahil sa mga lupang tumabon sa lugar. Agad namang nagsagawa ng clearing operations. Pinapayuhan ng mga motorista at mga residenteng dumadaan o nakatira malapit sa mga landslide-prone area na maging mapagbatsyag at maging alerto sa lagay ng panahon para maiwasan ang anumang disgrasya. Samantala, pader ng isang bahay at 2 kubo nawasak matapos na salpukin ng dump truck sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Tutukan sa report. Nahulog sa gilid ng kalsada ang malaking dump truck na ito sa kahabaan ng Santa Rosa, Dingalan, Aurora Road sa barangay Liwayway, Santa Rosa, Nueva Ecija. Nasalpok kasi ng dump truck ang isang poste ng kuryente habang inaayos ito ng mga tauhan ng isang electric cooperative. Sa lakas ng impact, nabutas ang pader ng isang bahay. Inararo ang bakod at ang 2 kubo na nasa loob ng compound. Mabuti na lang at walang tao sa loob ng kubo. Bukod sa nasirang bahay, naunang nahagip ng dump truck ang bakod ng tindahan ng 60 anyos na si Virginia Magsilang. Mabuti na lang daw at hindi sila natulog ng kanyang mister sa kanilang tindahan nang mangyari ang aksidente. Hiling ni Nanay Virginia na sana'y matulungan sila ng driver ng dump truck para maisaayos ang mga nasira sa kanilang tindahan. Buti ka ako at hindi wala nangyari. Kaya lang po pa ako, kuya. Pagkasuyo naman pa ako ng tindahan ko. Bakit naman ganyan po itsura eh. Sa investigasyon ng otoridad, galing sa bayan ng Gabaldon ng dump truck at pahinto na sana sa kanilang stopover sa lugar para magpahinga. Pero habang gumigilid at papahinto na sana ang dump truck, napunta ito sa malambot na shoulder ng kalsada at tuluyang nawalan ng kontrol ang driver. Hanggang sa magdire-diretso sa gilid ng bahay at nahagip ang poste at inararo ang mga bakod at 2 kubo. Nagpag-ugnayan na rin sila sa may-ari ng bahay at saka ng property na nasira at nagkaroon sila ng settlement sa ating notary public. Paalala ng otoridad, palaging mag-ingat sa pagmamaneho at siguraduhing nasa maayos na kondisyon ng sasakyan. Jarek Pasiliao, 1 North Central, Luzon. Nasabat ang pinagsamang puwersa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang nasa 1.48 kilograms ng high-grade marijuana o kush mula sa isang shipment sa Port of Clark. Idineklara ang shipment ng mga damit pero illegal na droga pala ang laman. Nagkakahalaga ang mga nasabat ng mahigit sa 1.5 million pesos. Naharang ito sa examination x-ray ng DOC matapos makapag-detect ang mga opisyal ng kahina-hinalang images. Nang isailalim sa physical examination, na-recover ng mga otoridad ang nasa 4 na vacuum-sealed pouches na naglalaman ng high-grade marijuana o kush. Ayon sa mga otoridad, nakabalot pa ang mga ito sa iba pang garments para hindi agad makita sa physical inspection. Samantala, pinatawa naman ng warrant of seizure and detention ang shipment dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act in relation to RA 9165. Samantala, antas ng Agno River nasa above normal level sa gitna ng pagpapakawala ng tubig ng San Roque Dam. Naritong report. Patuloy ang pagpapakawala ng tubig ng San Roque Dam sa Pangasinan na nagsimula alas 3 ng hapon kahapon. Bukas ang isang gate ng dam na nagpapakawala ng 53.90 cubic meters ng tubig kada segundo. As of 8 a.m. kanina, nasa 275.79 meters ang antas ng tubig sa dam. Malayo pa sa normal high water level na 280 meters. Continuous po yung ating monitoring dito po sa may taas, sa may Cordillera region, ganyan po sa may Ambuclao, Tabinga. Ang outflow ng San Roque Dam diretso sa Agno River. Kaya maigpit na nakamonitor ang PDRRMO sa Agno River at iba pang river system sa probinsya. Meron pong bahagyang pagtaas sa ating Agno River pero wala pa po itong direktang epekto dito po sa ating mga bayan na dinadaan po ng Agno River. Nasa above normal level pa rin ang Marusay River sa Calasiao, Pangasinan. As of 3 p.m., nasa 1.7 feet above normal level ang ilog. Nakatutog ang mga opisyal ng pamahalaan sa sitwasyon habang patuloy pa rin ang pananalasa ng Bagyong Christine. Nagsagawa kanina ng emergency meeting ang PDRRMC upang mapag-usapan ang mga hagbang bilang paghahanda sa paghagupit ng bagyo. Ito yung mga panahon na ayaw natin mangyari. But again, I want the PDRRMO for being ready at any time of calamity. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 62 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV
www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.